Inubos ng pamilya ng asawa ko ang 200 milyong piso ko. Pero ngayong ubos na ang pera. Ayaw na nila akong pasaluhin sa hapagkainan. Sino ang nagsabing pwede kang maupo riyan? Doon ka maupo sa kabila. Ang isang manugang na nakikitira lang ay walang karapatang sumabay sa amin sa pagkain. Iyan ang patakaran dito. Hindi pwede. Mama, bisperas ng bagong taon ngayon. Gusto niyo ba talagang sumabay akong kumain? Sa aso. Lin Yuanting. Saan ako maupo? Kuya, noong may pera ka pa, kahit saan pwede kang maupo. Pero ngayong wala ka ng pera, huwag ka nang magmayabang pa. Noong nag-invest ako ng 80 milyon sa kumpanya mo, hindi ganyan ang pananalita mo sa akin. Pamumuhunan iyon. Hindi ko naman pinilit na ibigay mo iyon. Pamumuhunan. 3 taon nang walang kita ang kumpanya mo. Puro kalugian ako ang nag-aabono. Sino ang tangang mag-invest sa ganyang kumpanya? Kuya, huwag ka namang magsalita ng ganyan kasakit. May kita at may lugi talaga sa negosyo. Ngayon ba ay isisi mo pa sa akin? Si Lin Hao ay para sa malalaking bagay. Ano ba naman ang kaunting lugi na iyon? Ikaw ang kuya. Bakit napakadudot mo sa pera? Mama, tinatawag niyo bang kaunting lugi? Ang 80 milyong piso. Mama, noong nagbukas kayo ng beauty salon, binigyan ko kayo ng 20 milyon. Nang malugi ito, pinilit niyo pa akong magdagdag ng 12 milyon. Bumili kayo ng jade, bumili ng ginto. Kailan ba hindi card ko ang ginamit niyo? Jiang Chen, ano bang ibig mong sabihin? Paggastos lang ng kaunting pera para sa biyanan mo. Kailangan mo pa talagang ilista sa notebook. Tama, bilang manugang na nakikitira, ang magsilbi sa biyanan, ay hindi ba tungkulin mo naman talaga? Ipinakasal ko sa iyo ang anak ko ng 3 taon. Ibinigay niya sa iyo ang kabataan niya. Ano naman kung gumastos ako ng kaunting pera mo? Ngayong wala ka ng pera. Nagsisimula ka ng maningil sa mga lumang utang. Wala ka talagang utang na loob. Hindi lang kaunting pera ang ginastos nyo, kundi 10 milyong piso. Kusa mo namang ibinigay iyon. Papa, sa tingin niyo rin ba ay karapat-dapat lang ako sa ganitong trato? Jiang Chen, bilang isang lalaki, huwag mo nang ungkatin ang mga bagay na iyan. Mukha kang napakababaw. Naloko kayo sa pagbili ng antike ng 30 milyon. Pera ko ang nag-abono riyan. Nalugi ang tea house ng 20 milyon. Ako rin ang sumalo. Ngayon sasabihin niyo sa akin na mababaw ako. Mga bagay ito sa loob ng pamilya. Bakit kailangan mo pang sabihin sa harap ng mga kamag-anak? Gusto mo bang ipahiya si Lin Yuanting? Lin Yuanting, ganyan din ba ang tingin mo? Jiang Chen, bagong taon ngayon. Kailangan mo ba talagang sirain ang mood ng lahat? Para ipahiya ako. Inubos ng pamilya niyo ang 200 milyong piso ko sa loob ng 3 taon. Ngayon, sasabihin mo naman sa akin na ako ang nagpapahiya sa iyo. Hindi ka naman ganyan noon. Noon, ano man ang gusto mo, ibinibigay ko sa iyo. Kahit ano nang gusto mo, binibili ko. Ngayong ubos na ang pera. Wala na ba akong karapatang sumabay kumain? Wala na talaga. Kaya ngayon, sinisisi mo ako. Jiang Chen, 3 taon akong sumama sa iyo. Hindi ba karapat dapat man lang doon ang barya-baryang 200 milyon na iyon? Narinig mo ba? Ang pinakamagandang taon ng kabataan ng anak ko. Ibinigay niya sa iyo lahat. Ano ba naman ang 200 milyon? Dapat mo lang ibigay iyon. Lalaking walang pera. Ang lakas pa ng loob na magalit. Nakikitira lang naman. Hindi pa rin alam ang lugar niya. Kuya, huwag mong palabasin na ang pamilyang Lin namin. Ang may utang sa iyo. Kusa mong ginastos ang perang iyon. Ngayong ubos na, nagpapakabiktima ka. Kaya sa loob ng 3 taon, bawat isa sa inyo ay kumuha ng pera sa akin. Ngayong wala ng pera, sasabihin ninyong wala na akong silbi. Wala ka naman talagang silbi ngayon. Kung may kakayahan ka, kumita ka ulit ng 200 milyon at bumalik ka rito. Kung wala kang kakayahan, huwag ka nang humarang sa paningin namin. Ngayong gabi, maupo ka na lang dyan at kumain. Kuya, huwag ka nang mapili. Kahit aso, alam kung paano magbantay ng bahay. Ano ba ang kaya mong gawin ngayon? Ganyan din ba ang tingin mo? Jiang Chen, huwag mo akong ilagay sa alanganin. Hindi mo ba nakikitang ako ang inilalagay ninyo sa alanganin? Sige, kung ayaw mong kumain, pag-usapan muna natin ang mahalagang bagay. Kuya, huwag kang ma-stress. Pumirma ka lang naman. Pipirmahan ang ano? Hindi ba't lagi mong sinasabi na ibinigay mo ang 200 milyon para gastusin ng pamilyang Lin? Kaya isulat natin ito ng malinaw sa papel. Ngayong wala ka ng pera, gusto mo pa bang ang anak ko ang magbayad ng mga utang mo? Inihanda ninyo pa talaga ito. Kung hindi namin ito inihanda, kapag wala ka ng pera, baka bumalik ka pa para umasa sa amin. Natatakot kayo na baka makihati ako sa ari-arian.
Wala ka nang natitira sa sarili mo ngayon. Hindi ba't pinag-iinteresan mo ang kailin Yu Anting? Na mga ari-ari ang nakapangalan sa kanya. Una, lahat ng nagastos mo para sa pamilyang Lin ay ituturing na kusang loob na regalo. Hindi na maaaring bawiin. Pangalawa, ang bahay at sasakyan na nakapangalan sa inyong dalawa ay magiging solong pagmamay-ari ni Lin Yu Anting. Ang anumang hindi inaasahang kita ay pagmamay-ari ng kung sino ang nakakuha nito. Kahit ang hindi inaasahang kita, isinama ninyo rin dito. Mula ngayon, lahat ng kita ni Lin Yu Anting ay walang kinalaman sa iyo. Mama, wag naman pong ganyan. Paano kung isang araw ay manalo si kuya? Sa loto kahit 5 piso lang. Hindi naman natin pwedeng kunin ang pera niya. Lin Hao, noong unang beses na nagkaproblema sa pondo ang kumpanya mo, ako ang naglabas ng 20 milyon para ibigay sa iyo. Pangalawang pagkakataon na, hinarangan ng mga supplier ang pinto ng kumpanya mo. Ako ang tumayo bilang gwarantor para sa iyo. Sa nakalipas na 3 taon, kumuha ka sa akin nang hindi bababa sa 80 milyon. Kuya, parang hindi naman magandang pakinggan ang mga sinasabi mo. Sa negosyo may kita at may lugi. Kusa mo namang ibinigay iyon ah. Sino ba ang may sabing magkusa kang magbigay noong una? Mama, noong nagbukas ang beauty salon ninyo, naglabas ako ng 20 milyong piso. Nanghiram kayo ng pera para bumili ng mga kolektible. Nascam kayo ng 30 milyon. Ako ang nagbayad ng utang para sa inyo. Magkapamilya tayo. Kailangan ba talagang kwentahin ng malinaw ang lahat ng ito? Noong gumagastos kayo ng pera, pamilya ang turing ninyo sa akin. Ngayong bangkarote na ako. Naging estranghero na lang ako bigla. Lin Yu Anting, gusto mong isalba ko ang mukha ng kapatid mo. Sabi mo hindi pwedeng maliitin ng ibang tao ang pamilya mo. Sinunod ko naman ang lahat ng gusto mo. Sinunod ko ang lahat ng gusto mo. Pero ngayon, Jiang Chen, ang pagsasalita mo ng ganyan ngayon, sinisisi mo ba ako? Sa loob ng 3 taong ito, ang buong pamilya ninyo, inubos ang 200 milyon ko. Ngayon naman ay kinamumuhian ninyo ako. Kinahihiyan ninyo ang manugang na ito na nakatira sa inyo. Sumama sa iyo ang anak ko ng 3 taon. Walang halaga ba ang kabataan niya? Gumastos ka ng pera para sa asawa mo. Gumastos ka para sa pamilya ng biyenan mo. Natural lang na gawin mo iyon. Ang mga ibinigay mo sa akin. Kusa mo rin namang ibinigay. Dahil kusa kong ibinigay. Karapat-dapat ba akong gatasan ninyo ng sagad hanggang sa maubos? Tigilan mo na ang mga walang kwentang salitang iyan. Jiang Chen, ang bahay, ang mga sasakyan, ang tindahan. Ang lahat ng bagay ay pagmamay-ari na ni Lin Yu Anting. Ang mga utang mo sa labas, ikaw mismo ang magbayad. Kailan ko ba pinabayaran kay Lin Yu Anting ang mga utang ko? Wala ngayon. Pero hindi ibig sabihin na wala na sa hinaharap. Sino ang nakakaalam kung balang araw ay aasa ka na lang at manggugulo kay Lin Yu Anting namin? Kapag ang lalaki ay minala sa buhay, dapat niyang kayanin mag-isa. Huwag nang mandamay ng babae para maghirap. Kuya, kung talagang may kakayahan ka, kumita ka ulit ng 200 milyon. Kung wala, huwag mo nang pag-interesan ang mga ari-ari ang nakapangalan sa ate ko. Noong tumayo ako bilang gwarantor para sa iyo, hindi ganyan ang mga sinabi mo. Kasalanan mo iyan dahil nagmayabang ka. Sino ngayon ang sisisihin mo? Pirmahan mo na ang papel na ito. Pati kasunduan sa diborsyo. Inihanda niyo na rin pala. Siyempre naman, hati na ang mga ari-arian ng malinaw. Huwag na nating patagalin pa ang kasal na ito. Pirmahan mo na muna. Gusto mo rin ba talaga ito? Jiang Chen, ayoko nang patagalin pa ang ganito. Nakikita mo naman na nagsasayang lang ako ng oras. Hindi mo na maibibigay sa akin ngayon ang buhay na hinahangad ko. Huwag mo na rin akong idamay sa mga problema mo. Ha? Narinig mo ba? Nagsalita na ang ate ko hanggang sa puntong ito. Magtira ka naman ng kaunting dignidad, pare. Huwag ka nang makapal ang mukhang magmakaawa rito. Pumirma ka na bilis. Pagkatapos pumirma, tatahimik na ang buhay ng lahat. Mula sa sandaling ito, ano man ang mangyari sa akin sa hinaharap, ay wala nang kinalaman sa iyo. Mas mabuti nga kung walang kinalaman. Yumaman ka man sa hinaharap, o maging pulubi, huwag na huwag kang lalapit kay Lin Yu Anting ko. Yuyaman, kuya, isipin mo muna kung saang ilalim ng tulay ka matutulog mamayang gabi. Mama, nakapirma na. Sige na, nakapirma na rin naman. Ano pang ginagawa mo rito? Ang hapunan ng bagong taon. Hindi pa ako kumakain. Sa tingin mo ba sa hapag na ito, may nakalaan pa para sa iyo? Kuya, ay mali pala. Hindi na pala kita pwedeng tawaging kuya ngayon. Huwag mo nang pahirapan ang lahat. Jiang Chen, umalis ka na kusa.
Pirmado na ang kasunduan. Wala nang ugnayan sa inyo ng ate ko. Ang magpumilit ka pang manatili rito ay hindi na yata angkop, di ba? Ang bahay na ito, kotse at tindahan, ay nakapangalan lahat kay Lin Yuanting. Ang mga utang mo sa labas, ikaw ang magbayad mag-isa. Ang pinto ng pamilyang Lin namin ay hindi lugar na pwede mong tuluyan kung kailan mo gusto. Kaya pagkatapos kong pumirma ngayon, ay palalayasin mo na ako. Siyempre, alangan namang patuluyin ka pa namin dito para magbagong taon. Lin Yuanting, gusto mo rin ba akong umalis ngayon? Jiang Chen, lumabas ka muna para magpalamig ng ulo ng ilang araw. Kung nandito ka ngayon, hindi magiging masaya ang lahat. Magpalamig ng ulo. Ayoko na talagang mabuhay sa mga araw na laging may takot at kaba. Wala ka ng pera ngayon at baon pa sa utang sa labas. Hindi ko na talaga kaya. Jiang Chen, isipin mo naman ako kahit kaunti. Pwede ba? Iabot mo rito ang susi ng bahay. Iwan mo rin ang susi ng kotse. Ang kotseng iyon ay nakapangalan kay Lin Yuanting. Ang orasan na iyan, naalala ko ay, pinili rin ng ate ko para sa iyo. Mayroon pa ba? Huwag kang umakto na parang inaapi ka namin. Umalis ka na ng tuluyan ngayon, para mabawasan din ang sakit ng ulo ni Lin Yuanting sa hinaharap. Papa, ganoon din ba ang tingin ninyo? Lalaki ka, ang daang pinili mo, ay dapat mong panagutan. 3 taong pagsasama bilang mag-asawa. Sa huli ay nauwi lang sa pakiusap na huwag mo siyang idamay. Jiang Chen, huwag mo na akong pilitin. Sige, hindi kita pipilitin. Aalis ako. Ang mga gamit sa bahay ay huwag mong pakialaman. Kailin niyo anting lahat iyan. Jiang Chen, o bigyan kaya kita ng 200 para hindi ka matulog sa ilalim ng tulay mamayang gabi. Anong ibibigay, huwag na huwag. Ang mga ganyang uri ng tao kapag binigyan mo ng isang beses. Habang buhay ka ng kukulitin. Lin Yuanting, mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Magkanya-kanya na tayo ng landas. Sana ay magpakatatag ka. Pumirma na rin naman tayo sa kasunduan. Ano pa bang ugnayan ang gusto mo? Kahit yumaman ka pa sa hinaharap, o maging pulubi ka man, huwag na huwag mong lalapitan ang aming si Yuanting. Ang mga sinabi mong iyan, tandaang tanda ko. Bibili ka ba? Kung hindi, isasara ko na ang tindahan. Piliin ang makina. Huwag piliin ang makina. Bilhin mo ang seryeng ito. Magkano ang bibilhin? 100 tiket. Pero pareho lahat. Bilhin lahat sa iisang numero. Kapag hindi nanalo yan, wala ka nang matitirang kahit isang duling. Wala naman talaga akong natira. Ngayon nga ay butas na talaga ang bulsa ko. Hindi maaari. Ang premyo sa bawat tiket ay 2 milyon. May kabuuang 100 tiket. Lahat ay galing sa iisang outlet sa lungsod. Ang bahay, sasakyan at tindahan. Lahat ng iyon ay kayo anting. Ang mga utang mo sa labas, ikaw ang magbayad mag-isa. Yumaman, isipin mo muna kung saan ka matutulog mamayang gabi. Huwag mo na akong idamay pa. Pwede ba? Jiang Chen, nasaan ka na ngayon? Huwag mong sabihing sa kalye ka talaga natulog. Natatakot kayong makihati ako sa ari-arian. Kaya pinilit niyo akong pumirma. CJ, mula ngayong gabi, kahit isang kusing ko, walang kinalaman sa pamilyang Lin. Ang bayad kagabi, babayaran ko na lang mamaya. Pautang muna ng kalahating araw. Pagkatapos kong ayusin ang mga bagay-bagay, babalik ako. Hindi kita kukulangin ng kahit 1 piso. CJ, mukha ka namang hindi taong matatakasan sa utang. Ituring na lang natin na pinatira kita rito ng 1 gabi. Jiang. Zeu, nanalo ako sa loto.
Magkano? 200 milyon. Una sa lahat, huwag mong sasabihin kahit kanino. Huwag mong iwawala ang tiket sa katawan mo. Huwag mong kukuhaan ng larawan at ipapadala kung saan-saan. Ang oras ng pagbili mo ng tiket kagabi, ang kamera sa tindahan, at ang record ng pag-check-in sa maliit na motel. Lahat ng iyon ay dapat mong itabi. Mayroon pa ring kasunduan at recording kagabi. Huwag mo ring itatapon. Hindi ko itatapon. Kaibigan, ang 100 tiket na binili mo kagabi. Nanalo nga. Boss, ang kuha sa kisihi noong bumili ako ng tiket kagabi. Pwede bang pakisave? I-save ko. Siguradong I-save ko. Huwag mong sasabihin kahit kanino na nanalo ako. Pinalayas ka ba talaga nila hanggang dito? Ito ang kasunduan sa paghahati ng ari-arian sa diborsyo. Napinilit nilang ipapirma sa akin kagabi. Ang recording, ang oras ng pagbili ng tiket, lahat ay nagtutugma. Ngayon, may kailangan muna akong gawin. Putulin ang lahat ng pinagmumulan ng pera na makukuha ng pamilyang Lin sa akin. Lahat ng karagdagang card sa ilalim ng pangalan ko. Ipatigil ang paggamit sa lahat ng ito. Jayang. Lahat ba talaga? Lahat. Opo, Ginoo. May isa pa palang probisyon. Ang otorisasyon sa otomatikong pagbabawas ng pera para sa beauty salon ng pamilyang Lin. Kanselahin ito. Ang kumpanya ni Lin Hao sa susunod na linggo ay may isang halagang 5 milyon na naghihintay ng pondo. Kailangan pa bang ituloy? Itigil mo. Opo, naitala ko na po, Ginoo. Pakisuri ulit. Ang mga pautang na pinarantiyahan ko para kay Lin Hao. Aling mga pondo ang hindi pa nailabas. Ang mga naipalabas na ay kailangang sundin ang tamang proseso. May ilang pondo na hindi pa naipalabas. Ngayon ay pwede pa nating bawiin. Bawiin mo ang lahat ng magagawa mo. May 200 milyon ka na ngayon. Hindi ka ba muna talagang lilipat ng tirahan? Kailangan ko munang ayusin at linisin ang mga lumang utang. Anong kinagugulo nyo? Darating ang pera ngayong hapon. Boss Lin, sinabi ng bangko na binawi na ni Jayang ang garantiya niya. Sino ulit ang sinabi mo? Si Jayang po. Boss Lin, kapag hindi dumating ang bayad sa mga paninda ngayon, kukunin namin ulit ang mga paninda. Anong ikinapanik nyo? Isang nakikitira lang na manugang yun. Ano namang magagawa ng taong iyon? Aling Liu, naputol na ang otomatikong pagbabawas ng pera ng salon. Nagmamadali na ring maningil ang may-ari ng pwesto. Paanong nangyaring naputol? Ma, si Jiang Chen, binawi na ang garantiya sa akin. Ang lakas naman ng loob niyang gawin yun. Kagabi sinabi niya, simula noong pumirma siya, wala na siyang anumang kaugnayan sa atin. Nagtatampo lang yun. Isang lalaking walang ni isang 5 sa bulsa. Maglalakas loob talagang makipagputol ng ugnayan sa atin. Ang numerong inyong tinatawagan ay hindi maabot sa kasalukuyan. Boss Lin, malinaw na sinabi ng bangko, kung walang garantiya mula kay Jayang, hindi mailalabas ang pondo. Anong Jayang pinagsasasabi nyo? Isa lang siyang pinalayas ng pamilya namin. Isang palamunin lang na manugang yun. Mabayaran pa kaya ang sweldo natin nito? Nakaharang na sa ibaba ang mga supplier. Manahimik kayong lahat. Hindi pa babagsak ang kumpanya. Yi Wang, bagong taon na. Kailangan ba talagang mag-iskandalo ng ganito? Boss Lin, ang bayad sa paninda sa nakalipas na 3 buwan. Kailangang mabayaran ngayong araw mismo. Sa bayaw ko, darating din agad ang pera. Bayaw mo. Kumalat na ang balita kanina pa. Binawi na niya ang garantiya niya. Dati na respeto kita. Dahil nasa likod mo si Boss Jayang. Ngayon, hindi ka na sinusuportahan ni Boss Jayang. Ano ang ipinagmamalaki mo para kausapin ako ng ganyan? Aling Liu, kailangang bayaran ang renta sa bahay ngayon. Hindi ba otomatikong binabawas yon sa account? Hindi pumasok ang bawas. Pati ang kuryente at tubig noong nakaraang buwan, hindi pa rin bayad. Boss, nanghihingi na rin ng bayad ang supplier. Sabi nila, hindi sila magde-deliver hanggat walang paunang bayad. Isa-isa kayong kung makasingil, parang nanghihingi ng buhay. Bagong taon na. Ang liit lang ng kulang kung makareklamo kayo. Dati, laging on time magbayad sige. Jayang, kaya madali ko kayong napagbibigyan.
Ngayong walang pumapasok na pera. Kahit sino pa ang makiusap, walang magbabago. Nababaliw na si Jiang Chen. Binaligtad niya ang garantiya. Itinigil na rin ang pagbabawas ng pera sa beauty salon. Pati ang utang ko para sa mga binili kong koleksyon. Tinawagan na rin ako ng bangko ngayon. Bakit niyo ako tinitingnan ng ganyan? Asawa mo siya. Tawagan mo siya. Hindi ba kagabi lang sinabi niyo, Mama? Yumaman man siya, o maging pulubi man. Wala na akong kinalaman sa kanya. Sinasabi lang iyon kapag galit, siniseryoso mo naman. Mag-asawa kayo, walang tampuhang hindi lumilipas. Anong kailangan mo? Jiang Chen, nasaan ka? Anong kailangan mo? Itinigil mo ba ang pagbabayad sa shop ni Mama? Pirmado na ang kasunduan. Kanya-kanyang buhay na tayo. Sarili mo na ang asikasuhin mo. Jiang Chen, bagong taon na. Kailangan mo ba talagang maging ganyan kalamig? Kagabi lang, sinabi mo sa akin na huwag na kitang idamay, di ba? Ano na? Kailan daw niya ipapadala ang pera? Binabaan niya ako ng telepono. Lakas ng loob niyang babaan ka ng telepono. Walang utang na loob. 3 taon natin siyang pinakain. Pero kung magputol ng suporta, napakabilis. Mama, kagabi, tayo naman ang pumilit sa kanyang pumirma. Ipinagtatanggol mo pa talaga siya. Obligasyon niyang gastusan ang asawa at ang pamilya natin. Hindi ba natural lang yon? Ngayong hindi na niya tayo tinutulungan, talagang wala siyang konsensya. Kumpleto na ang mga dokumento. May anunsyo na para sa pagkuha ng premyo. Pero maaari nating hilingin na huwag isapubliko ang iyong pagkakakilanlan. Likod mo lang ang kukunan ng larawan. Pagkatapos mabawasan ng buwis. Ang matitira ay 160 milyon. Lin Hao. Lin Hao. Mas mabuting manatiling tahimik. Nagsisimula ng maghanap sa iyo ang pamilyang Lin. Lin Hao. Hayaan mo silang maghanap. Isang mananaya ang bumili ng 100 tiket na may parehong serya ng numero na 1,915 at nanalo ng jackpot. Pinili ng nanalo na huwag ibunyag ang kanyang pangalan. Sandali lang. Ano na naman? Mama, tingnan niyo ang taong ito. Bakit parang kamukha ni Jiang Chen ang likod niya? Ang likod na iyan. Medyo kamukha nga ni Jiang Chen. Nasisiraan na ba kayo ng bait? Kagabi lang siya pinalayas. May pera ba siya sa bulsa niya? At bibili pa ng loto. 100 tiket sa iisang numero. Kailangan ng malaking halaga para doon. Kung mayroon man siyang 200 bilyon, dapat ay naghanap muna siya ng matitirhan. Bago bumili ng tiket sa loterya. Isang taong 45 taong gulang na. Saan naman kukuha ng ganoong lakas ng loob? Kamukha ba niya? Hindi ko masyadong maaninag. 3 taon kayong natulog sa iisang kama. Hindi mo pa ba siya makilala? Lin Hao. Tawagan mo nga siya. Kabababa lang po niya ng tawag ko kanina. Asawa ka niya. At naglakas loob siyang hindi sagutin ang tawag mo. Tawagan mo ulit. Nagsisimula na siyang magmayabang. Kagabi lang ay mukha siyang basang sisiw. Ngayon naman ay hindi na sumasagot sa telepono. Napanood na nila ang balita. Mukhang ganoon nga. Kung ganoon, lalong hindi dapat sagutin ang tawag. Ngayon, bawat salitang sasabihin mo, ay maaari nilang gamiting dahilan laban sa iyo. Ang oras ng pagbili ng tiket kagabi ay 10:47. Ang oras ng pagpirma sa kasunduan ay bandang 10:20. Nag-check-in sa maliit na paupahan noong 10:55. Napakalinaw ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Gusto ko lang na huwag na nila akong guluhin pa. Saan ka pupunta? Sabi sa balita tungkol sa loterya. Ang nanalo ay mula sa outlet sa lumang distrito. Kagabi nang palayasin si Jiang Chen. Hindi ba't papunta siya sa direksyong iyon? Pumunta ka roon at magtanong-tanong. Kung talagang ang nanalo siya ng 200 milyon. Ari-arian pa rin iyon na nakuha habang kasal sila ng ate ko. Tama. Hindi pa sila opisyal na nagdidiborsyo ni Yuanting. Mama, nakasulat na po sa kasunduan kagabi na kahit anong premyo ay sa kani-kanila na. Ano ba ang alam mo? Isinulat iyon para hindi niya tayo mahingat ng pera. Hindi para protektahan niya ang sarili niya laban sa atin. Boss, ang taong ito ba kagabi ay bumili ng tiket sa loterya sa iyo? Ito ay pribadong impormasyon.
Hindi ko maaaring sabihin. Hindi po ako ibang tao. Bayaw ko po siya. Kagabi ay nagkaroon ng kaunting alitan sa pamilya. Nag-aalala na po ng husto ang mama ko. Hindi ko talaga maaaring sabihin. Kagabi ba ay may pumunta rito? Isang lalaking nasa 45 taong gulang. Nakalumang jacket. At bumili ng 100 tiket na may parehong numero. Aling, kagabi ba ay tumuloy rito ang taong ito? Kung tumuloy man siya o hindi, pribadong buhay niya iyon. Maaari ko ba itong basta na lang sabihin? Bayaw ko po siya. Nag-away sila ng pamilya kaya lumayas siya. Natatakot po kami na baka may gawin siyang masama sa sarili niya. Kagabi nga ay may ganyang tao rito. Walang pera. Kaya iniwan ang ihi niya sa akin bilang garantiya. Wala siyang pera. Ano pa nga ba? Sabi niya ay babayaran niya ngayong umaga. Pero maagang maaga pa lang ay umalis na siya. Ang huling 200 ay talagang ginamit niya sa pagbili ng tiket. Walang pera para sa paupahan. At ang nanalo ay bumili rin ng 100 tiket. Ano na ang balita? Ayaw magsalita ng may-ari ng loterya. Pero kahina-hinala ang reaksyon niya. Sabi naman ng may-ari ng paupahan. Doon mismo tumuloy si Jiang Chen kagabi. Katabi lang ng tindahan ng loterya. Siguradong siya nga iyon. 80% na siya nga iyon. Kagabi, ang natitira na lang sa kanya ay ang huling 200 bilyon. Ipinambili niya ng tiket sa loterya ang lahat. Sabi ko naman sa iyo, walang galit ang mag-asawa na hindi lumilipas magdamag. Lin Yuanting, bukas, hanapin mo siya. Madali siyang mahanap, pero huwag mo munang babanggitin ang tungkol sa pera. Amuin mo muna siyang umuwi. Nasaan ang tao sa larawang ito? Sino ka? Bakit mo siya hinahanap? Asawa niya ako. Nandito siya kagabi, hindi ba? Umalis na siya kaninang madaling araw. Saan siya pumunta? Nagpapatakbo ako ng paupahan, hindi ako tagapagbantay ng tao. Wala naman siyang pera kagabi. Sino ang nagbayad ng kwarto? Bumalik siya kaninang umaga para bayaran ang kulang. Hindi lang pambayad sa kulang. Binigyan pa niya ako ng karagdagang 200 bilyon. Saan naman siya kukuha ng pera? Umuwi ka na at sabihin mo kay mama. Nanalo talaga sa loterya si kuya. Jiang. Tapos na ang lahat ng mga papeles. Maaari na kayong lumipat ngayon. Napakaganda ng seguridad dito. Sa maikling panahon, hindi nila kayo mahahanap. Hindi ako natatakot na hanapin nila ako. Gusto ko lang makatulog ng mahimbing. Mama, umalis na si Jiang Chen. Binayaran pa niya ang kulang sa kwarto. Siya nga talaga ang nanalo sa loterya. Siguradong siya nga. Kagabi ay malinaw na wala siyang kahit isang kusing. Sabihin mo sa ate mo na tawagan siya. Binibining Lin. Ako si Achoy. Zeo, hindi maginhawang sumagot sa telepono, sige. Jiang ngayon. Achoy. Zeo, sinabi ba niyang ikaw ang sumagot sa tawag ko? Opo, ganoon nga. Sinabi niya na kung may problema ka sa hinaharap, makipag-ugnayan ka na lang sa akin. Hindi siya sumasagot sa tawag. Kumuha pa talaga siya ng abogado. May sarili na siyang pakpak ngayon. Mama, sinabi ko na sa inyo na siguradong nanalo siya. Lin Yuanting, mag-ayos ka ng maganda mamayang hapon at hanapin mo siya. Hindi ko alam kung nasaan siya. Kung hindi mo alam, mag-imbestiga ka. Buhay na tao iyon, paano siya maglalaho na lang ng parang bula? May TCC malapit sa tindahan ng tiket. Mayroon din sa gate ng subdivision, hahanapin ko. Lin Hao, huwag ka nang manggulo pa. Ate, hindi ito ang oras para magmalaki ka. 200 milyon iyon. Magandang gabi, Ye. Xiao. Ang villa ni Ji. Jiang. Ang likod ng taong nanalo ng 200 milyon. Tugma ang lahat ng mga ebidensya. Ang orihinal na kasunduan, mga larawan, recording at kopya ng tiket. Oras ng pagbili, resibo ng premyo at mga tala sa maliit na paupahan. Nakaayos na ang lahat ng ebidensya. Salamat sa pagod mo. Kung malalaman ng pamilyang Lin na nakatira ka rito, tiyak na pupunta sila rito para manggulo. Hayaan mo silang pumunta at manggulo. Napag-isipan mo na ba ng mabuti kung ano ang gagawin mo? Pinalayas ako sa bahay noong bisperas ng bagong taon. Napag-isipan ko na itong mabuti. Mama, nahanap ko na si Jiang Chen. Ano, nasaan? Totoo bang nanalo siya ng 200 milyon? Mama, nakita ko mismo ng sarili kong mga mata. Bumalik siya galing sa labas. Tinawag siyang AC, Jiang ng gwardiya. Diretso siyang pumasok sa loob ng subdivision ng mga villa. Lumipat na talaga siya sa villa. Mukhang napakamahal ng bahay na ito. Mama, masisiguro ko iyan. Siya ang nanalo sa loterya. Lin Yuanting, hanapin mo siya bukas.
Para saan pa at hahanapin ko siya? Para sunduin ang asawa mo pa uwi, ano pa nga ba? Hindi ba't kagabi lang ay sinabi ninyo na makipag-divorce na ako sa kanya pagkatapos ng bagong taon? Nasabi ko lang iyon kagabi dahil sa galit. Bagong taon na bagong taon. Walang pamilyang hindi nag-aaway paminsan-minsan. Ate, lambingan mo lang ang tono mo, huwag mo munang babanggitin ang pera. Sabihin mo munang namimiss mo siya. At hindi mo kayang mawalay sa kanya. Namimiss niyo ba talaga siya? O ang pera niya ang namimiss ninyo? Magkapamilya tayo, huwag mo nang banggitin ang tungkol sa pera. Mama, ito ang mga binili ni Jiang Chen para kay Papa noon. Aba, napakabuti naman. Ibalik mo sa kanya ang mga binili niya. Parang pagsasauli lang ng gamit sa tunay na may-ari. Tandaan mo, kapag nagkita kayo, huwag ka munang magreklamo tungkol sa hirap ng buhay. Sabihin mo na lang na masama rin ang loob mo kagabi. At sabihin mo hindi mo kayang mabuhay nang wala siya. Pero ako mismo ang nagsabi sa kanya kagabi na huwag na niyang idamay ang sarili ko sa mga problema niya. Ang mga babae, nagsasalita lang kapag galit. Paano naman seryosohin ng lalaki ang ganoong bagay? Ginoong Jiang, may ilang tao sa labas ng gate na nagsasabing pamilya mo raw sila. Pamilyang Lin. Opo, isang may edad na babae. Sabi niya ay biyenan mo raw siya. Gusto mo ba silang makita? Hayaan mo muna silang maghintay. Ako ang biyenang babae ni Jiang Chen. Ito naman ang asawa niya. Bakit mo kami hinaharangan? Pasensya na po. Hindi kayo pwedeng pumasok hanggat hindi kinukumpirma ng may-ari. Nakatira lang naman siya sa amin bilang manugang. Ngayong nakatira na siya sa magandang lugar na ito. Lakas ng loob niyang hindi kami papasukin. Mama, wag na po kayong mag-ingay. Suyuin muna natin siya. Tatawagan ko siya ulit. Sabihin mo na narito ang kanyang ina. Hindi na kita ina. Manahimik ka na lang. Jiang Chen, nandito kami sa labas ng gate ng subdivision mo. Anong kailangan ninyo? Masyado lang masakit ang mga salitang nabitawan namin kagabi. Gusto sana kitang makausap kahit sandali. Pirmado na ang kasunduan kagabi. Naging malinaw na rin ang lahat. Jiang Chen, mag-asawa lang na nag-away, hindi naman ibig sabihin na magkakahiwalay na agad sa loob ng isang gabi. Noong pinalayas mo ako kagabi, sinabi mo na huwag na kitang idamay pa. Jiang Chen, masyado lang akong nag-alala kagabi. Huwag mo nang itanim sa puso mo. May nakahanda pa ring pagkain para sa iyo sa bahay. Umuwi ka na at kumain ng mainit na kanin. Para sumalo ako sa pagkain ng aso. Kuya, misunderstanding lang ang lahat. Isang malaking misunderstanding lang. Tingnan mo, nakatira ka na sa villa ngayon. Magkapamilya pa rin naman tayo. Hindi na kailangang palakihin pa ang gulo. Paano mo na lamang nakatira ako sa isang villa? Nag-aalala lang naman ako sa iyo, haha. Nag-aalala ka ba sa akin o sa pera ko? Jiang Chen, alam ko namang hindi ka taong walang puso. Jiang Chen, hindi ba ito ang binili ko para sa dating biyenan ko noong nakaraang taon? Magkapamilya naman tayo. Kahit sino pa ang bumili ng regalo, pareho lang naman iyon. Noong pinipilit ninyo akong pumirma kagabi, hindi ganyan ang sinasabi ninyo. Kung gusto ninyong mag-usap, sige. Dalhin ninyo muna rito ang 2 kopya ng kasunduan kagabi. Mama, sabi niya dalhin daw natin ang kasunduan para makapag-usap. Ibig sabihin, may pag-asa pa tayong magkaayos. Parang wala siyang balak makipag-ayos. Huwag kang ang magsalita ng ganyan. Lalaki yan, masakit magsalita pero malambot ang puso. Lalo na ang tulad ni Jiang Chen. Dati naman, sinusunod niya lahat ng gusto mo. Kung talagang wala na siyang pakialam sa atin, hindi na sana siya lumabas para harapin tayo. Halika, umuwi muna tayo para kunin ang kasunduan. Mama, kunin mo ang orihinal na kopya. Ang tanga mo naman, bakit natin ibibigay sa kanya ang orihinal? Ay photocopy lang natin. Pero nakasulat sa papel natin. Ang kita, bonus, regalo at mga hindi inaasahang kita. Walang pakialaman ang 2 panig. Ang probisyong ito ay para pigilan siyang manghingi kay Lin Yuanting sa hinaharap. Hindi para pigilan tayo. Hindi naman ganyan ang literal na kahulugan nito. Ano ba ang alam mo? Kagabi, kusa siyang pumirma. Ngayong nanalo siya sa loto. May kalahati ka rin doon. Mama, kagabi, pinilit natin siyang sabihin na, mula nang pumirma siya, ano man ang makuha niya sa hinaharap ay wala nang kinalaman sa akin. Sabi-sabi lang iyon dahil sa galit. Pero ni-record niya ang usapan. Nangahas siyang mag-record. Kagabi, bago siya pumirma, nakalagay lang ang kamay niya sa bulsa ng apron. Kung ni-record niya, edi ni-record niya. Pamilya niya tayo. Bawal na ba magkasagutan at magsabi ng masasakit na salita sa pamilya?
Halika na, tingnan natin kung ano talaga ang gusto niyang sabihin. Sigurado ka bang ilalantad mo na ang lahat ngayon? Kung hindi, araw-araw silang pupunta rito. Kung ganoon, sundin natin ang tamang proseso. Pag-usapan muna ang kasunduan. Pagkatapos ay play ang recording. Saka natin ipakita ang timeline ng mga ebidensya. Gusto kong ipakita sa kanila na kahit 1 sentimo ng pera ko, hindi ko ibabahagi sa kanila. Naku, Jiang Chen, hindi masama ang lugar na ito. Hindi ka ba nilalamig na mag-isa sa ganito kalaking bahay? Kuya, ang bilis mong kumilos ah. Payat mo na. Maupo kayo. Ang nangyari kagabi, dala lang ng init ng ulo ni Mama. Huwag mo na sanang samain sa pamilya. Dinala niyo ba ang kasunduan? Dinala namin, kuya. Hindi naman tayo ibang tao. Ang kasunduang iyon ay napirmahan lang dahil sa galit kagabi. Kanino nasa kamay ang orihinal na kopya? Siyempre, nasa akin ang orihinal. Bakit mo itinatanong? Para kumpirmahin ang bisa nito sa batas. Sino ka naman? Siya ang abogado ko. Siyempre, nasa akin ang orihinal. Bakit mo itinatanong? Para kumpirmahin ang bisa nito sa batas. Sino ka naman? Siya ang abogado ko. Hindi naman sa ganoon. Kuya, pamilya tayo. Bakit kailangan mo pang tumawag ng abogado? Kagabi, noong hawak niyo ang kasunduan at pinilit niyo akong pumirma. Itinuring niyo ba akong pamilya? Jiang Chen, medyo masakit nga ang mga nasabi ko kagabi. Hindi sa ayaw ko nang makasama ka. Natakot lang talaga ako. Natakot akong madamay sa iyo. Babae si Lin Yuanting, normal lang na matakot siya. Lalaki ka, hindi mo dapat pinapatulan ang bata. Kaya karapat dapat lang napalayasin niyo ako nang walang kagamit-gamit. Ngayong wala na kayong pera. Kailangan ko na namang bumalik at ituring kayo bilang pamilya. Jiang Chen, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Nandito kami ngayon para makipag-ayos. Makikipag-ayos ba talaga o para maningil sa akin? Naku, kuya. Pangit naman pakinggan yan. Tungkol sa pagkapanalo sa loto. May tatago mo yan sa ibang tao. Pero hindi sa amin. Tama, kung nanalo ka nga talaga ng 200 milyon. Asawa mo si Lin Yuanting. Dapat mapunta sa kanya ang kalahati. Mama, manahimik ka nga, ito ang bahaging karapat-dapat para sa iyo. Mama, kagabi pinilit ninyong pumirma sige. Jiang, napakalinaw ng nakasaad sa ika-4 na kasunduan. Yumaman man siya sa hinaharap, o maging pulubi man, ay walang kinalaman kay Lin Yuanting. Ngayon, natatandaan mo pa ba ang sinabi mong ito? Lin Yuanting, ngayong pupuntahan mo si Jiang Chen. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Ano pa nga ba ang sasabihin? Sabihin mong dala lang ng galit ang mga sinabi kagabi. Sabihin mong magkapamilya kayo, paano kayo magdidiborsyo ng totohanan? Ate, huwag mo munang banggitin ang pera. Umiyak ka lang at sabihin hindi mo kayang mawalay sa kanya. Pero kagabi, tayo ang nagtaboy sa kanya palabas. Ano naman ngayon? Mag-asawa nag-aaway, sino ba ang hindi nakakapagsalita ng masakit? Ano pa ang hinihintay mo? Mama, napirmahan na ang kasunduan. Napakasutil mo naman. Kasunduan lang yan, iba ang totoong tao. Basta't nasa iyo pa rin ang puso niya. Walang silbi ang piraso ng papel na yan. Pero paano kung nanalo nga talaga siya sa loto? Kaya nga kailangan mo siyang amuin at pabalikin. 200 milyon yan, Lin Yuanting. 200 milyon yan. Hindi lang yan barya-barya. Jiang Chen, nasaan ka? Mag-usap naman tayo. Hindi sumasagot ang kabilang panig. Yumaman man siya sa hinaharap, o maging pulubi sa daan. Huwag na huwag siyang aasa sa Lin Yuanting ng pamilyang ito. Mama, sagutin mo muna ako. Natatandaan mo pa ba ang sinabi mong ito? Nang sandaling iyon, nasabi ko lang iyon dahil sa galit. Bagong taon na. Magkapamilya nagtatalo lang ng kaunti, bakit mo pa dinidibdib? Nang pumirma kayo at ako kagabi, hindi mukhang nasabi lang iyon dahil sa galit. Hindi ba, Attorney? Zeo, huwag mo kaming takutin gamit ang mga audio recording na yan. Ang ate ko at si Jiang Chen ay hindi pa opisyal na nagdidiborsyo. Ang napanalunan niyang 200 milyon ay pag-aari pa rin nilang mag-asawa. Yelin, huwag kang masyadong nagmamadaling maghati ng pera para sa ate mo.
Kagabi, pinilit ninyo si G. Jayang na pumirma. Ang kasunduan sa paghahati ng ari-arian ay malinaw na nakasulat mula sa araw ng pagpirma. Ang kita at bonus ng magkabilang panig o anumang hindi inaasahang yaman ay mapupunta sa kani-kanyang sarili. Kasunduan ay kasunduan at ang batas ay batas. Kaya naman nakaupo ako rito ngayon. Hindi para makipagtalo sa inyo. Kagabi, 10:21 ng gabi. Napirmahan ang dalawang kasunduan. 10:47 ng gabi. Pumunta si Jie Jayang sa tindahan ng loto sa lumang distrito. 10:55 ng gabi, kumuha siya ng kwarto sa isang maliit na paupahan. Ang pagbili ng loto ay nangyari matapos ang pagpirma. Ang kita ng bawat isa ay sa kanila lang, walang pakialaman. Ano naman ngayon? Mag-asawa kami, paano kami magiging ganyan kahigpit sa isa't isa? Kayo ang nagpilit sa akin na maging ganito kahigpit. Jiang Chen, kagabi talagang pinilit lang ako ni Mama. Pinakain niyo ako kasabay ng aso. Pinilit ka rin ba ng mama mo doon? At saka, yung kasunduang iyon, mama mo rin ba ang nagpakuha sa iyo niyan? Pero yung sinabi mong huwag akong humadlang sa buhay mo, mismo sa bibig mo nang galing yon. Jiang Chen, may konsensya ka pa ba? Ibinigay ni Lin Yuanting ang 3 taon ng kabataan niya sa'yo. Ngayong may pera ka na, ganyan mo na lang ba siya tratuhin? 3 taon siyang kasama ko. Pinagkakitaan niyo ako ng 200 milyon. Buong 200 milyon. Wala ka na bang ibang alam sabihin kundi pera? Walang halaga ba ang kabataan ng anak ko? Kung ganon, bakit kagabi lang ay nagmadali kayong palayasin ako ng walang-wala? Ginang Liu. Sa kasunduan sa diborsyong ito, may mga katulad na probisyon din. Ang mga ari-arian, kita, premyo o anumang windfall ay walang karapatang hingi ng magkabilang panig sa isa't isa. Kuya, kalimutan na lang natin yon. Isantabi muna natin ang tungkol sa pera. Pamilya naman tayo. Hindi mo naman pwedeng panoorin na lang na malugi ang kumpanya ko. Pahiram muna ng 50 milyon para pampuhunan. Kapag nakabawi na ang kumpanya, saka na natin pag-usapan. Babayaran kita kasama ang tubo. Kapag nabangkarota ang kumpanya ni Lin Hao, mawawalan na rin ang mukha si Lin Yuanting. Ngayong may 200 milyon ka na. Ano ba naman yung maglabas ng 50 milyon? Lin Hao, ano nga ulit ang sinabi mo kagabi? Ang tulad mo gustong yumaman. Kuya, isipin mo muna kung saan ka matutulog ngayong gabi. Nakalipas na iyon. Mag-focus tayo sa hinaharap. Maghihiwalay din naman kayo ng ate ko pagkatapos nito. Patayin mo na yan. Napakagulo namang pakinggan yan. Yilin, kagabi natatakot kayong si Ji Jiang ay makikipaghati sa mga ari-arian sa ilalim ng pangalan ni Binibining Lin. Kaya gumawa kayo ng napakasamang kasunduan. Ngayong nanalo si Ji Jiang sa loto, sinasabi niyo ng pamilya kayo. Mula ngayon ang kumpanya mo, hindi ko na akuin o tutulungan kailanman. Jiang Chen, huwag mong kakalimutan. Hindi pa kayo legally divorced ng ate ko. Kung ganon, gawin na natin ang proseso sa lalong madaling panahon. Gusto mo talagang makipaghiwalay. Di ba kagabi lang? Pinapirma mo na ako. Jiang Chen, sabihin ko sa iyo. Huwag kang maging ganyang kawalang puso. Hindi mo masosolo ang 200 milyon na yan. Ginang Liu, ang pag-uusap natin ngayong araw ay ire-record ko ring lahat. Kung ipagpapatuloy ninyong gamitin ang premyo bilang dahilan para manggulo kay Jiang, opisyal kaming magpapadala ng sulat mula sa abogado. Sino ang tinatakot mo? Nasa labas lang ng pinto ang mga security guard. Kung gusto ninyong makipag-usap, umupo kayo. Kung gusto ninyong manggulo, umalis na kayo ngayon din. Jiang Chen, ngayong may pera ka na talaga. Pati matatanda ay hindi mo na iginagalang. Kagabi nung pinaupo niyo ako para kumain sa balkonahe, hindi niyo rin naman ako itinuring na nakababata. Huwag mo nang palaging isumbat yung nangyari kagabi. Aling pamilya ba ang hindi nag-aaway? Kung simpleng away lang, walang nakahandang kasunduan. Jiang Chen, 3 taon tayong mag-asawa. Wala ka man lang bang natitirang pagpapahalaga sa atin? Pagpapahalaga ba ka mo? Nung inihain ko ang hapunan nung bagong taon, may pagpapahalaga pa ako sa inyo. Nung pinapalabas ako ng nanay mo sa balkonahe para doon uminom, naghintay pa rin ako na magsalita ka man lang. Natakot ako nung oras na iyon. Kagabi nung itinapon niyo ako sa labas. Takot na takot din ako.
Mabuti. Ayaw mong pag-usapan ang pera. Pwede hindi na kami aalis dito. Tama. Nakatira ka sa napakalaking bahay na to. Tapos hinahayaan mong mapahiya ang ate ko sa labas. Hindi ka man lang ba nahihiya? Kagabi nung pinalayas niyo ako, nagtaka ba kayo kung saan ako titira? Fefe, lalaki ka naman. Kahit saan ka makakatulog. Kung ganun, pareho lang din kayo ngayon. Jiang Chen, huwag kang masyadong magmalaki. Kung ayaw mo akong patahimikin, hindi ko rin ibibigay ang katahimikan mo. Ano nang balak ninyong gawin? Pinaaalalahanan lang kita. Huwag mong isara ang lahat ng pintuan para sa iba. Kagabi ba, nirespeto niyo man lang ako? Ang pagkalugi ng kumpanya mo, ikaw mismo ang gumawa ng sarili mong hukay. Huwag mo akong gawing sanggalang sa kapabayaan mo. Manahimik ka na nga muna. Magsara ka ng bibig. Kapag bumagsak ang kumpanya ko, huwag mong isiping maliligtas din ang parlor mo, ma. Tama din hindi pa ba sapat ang pagpapahiya nyo? Papa, yung utang mo para sa mga koleksyon mo, di ba inaasahan mo ring si Jiang Chen ang magbabayad? Bakit nagkukunwari ka pang kalmado dyan? Kaya pala pumunta kayo rito. Hindi dahil sa gusto nyong magkasundo kami ni Jiang Chen. Jiang Chen, pag-isipan mong mabuti. Kapag talagang nakipaghiwalay ka kay Lin Yuanting, at nabuhay kang mag-isa sa hinaharap, ano nang silbi ng pera mo? Kumain man ako ng mag-isa. At least hindi ako kumakain sa balkonahe kasabay ng aso. Jiang Chen, hindi ba talaga tayo pwedeng mag-usap muli? Tapos na tayong mag-usap kagabi pa. Ihatid na ang mga bisita palabas. Dito po ang labasan. Hindi namin kailangan ang pag-imbita nyo. Marunong kaming lumabas ng sarili namin. Tingnan lang natin, Jiang Chen. Yilin, nai-record ko ang katagang yan. Nag-aaklas na talaga siya. Talagang nakawala na siya sa atin. Ma, kung ayaw sa daang matigas, tawagin natin ang buong angkan para husgahan siya. Huwag na nga kayong gumawa ng gulo. Manahimik ka dyan. Akala ba niya laro-laro lang dahil may abogado siya? Hindi ako naniniwalang. Wala man lang siyang ibibigay kahit isang 5. Nagsisimula na silang magtawag ng mga kamag-anak, gaya ng inaasahan. Bukas, kakausapin ko ang pamunuan ng gusali, para hindi sila basta-basta makapasok. Huwag mo silang masyadong pigilan. Nung hapunan kagabi, maraming nagtawa sa akin. Oras na para sila naman ang makarinig ng sarili nilang mga sinabi. Nakatira sa ganitong karangya, tapos sasabihin walang pera. Nakita niyo namang lahat, di ba? Umiiyak pa ang anak ko sa bahay. Samantalang siya, ang sarap ng buhay sa malaking mansyon. Hahanapin ko si Jiang Chen. Sabihin mo na nandito ang pamilya niya. Magpalista muna po kayo. Makikipagkita lang sa sariling manugang, kailangan pa magpalista. Anong klaseng patakaran ito? Jiang Chen, hahayaan mo lang ba kaming nakatayo rito habang nag-uusap? Mas madaling mag-usap dito. Jiang Chen, pamilya pa rin naman tayo. Ang pangit namang tingnan kung gagawa tayo ng eksena sa lobby ng subdivision. Noong hapunan ng bagong taon, pinaupo niyo ako sa maliit na lamisang kahoy sa balkonahe. Hindi ba mas pangit tingnan iyon? Jiang Chen, lalaki ka. Ngayong umasenso ka na, huwag mong kalimutan ang pinanggalingan mo. 3 taon kang sinamahan ni Lin Yuanting. Kahit walang malaking naiambag, nagpakasakit pa rin siya para sa iyo. At saka, tungkol sa pagkapanalo mo sa loto. Asawa mo pa rin si Lin Yuanting. Dapat pinag-usapan niyo muna iyan, hindi ba? Wala akong ibang hinahangad. Naaawa lang ako sa anak ko. 3 taon iyon. Ilang 3 taon lang ba mayroon ang isang babae? Kuya, ginagawa mo kaming katatawanan sa harap ng ibang tao. Pero hindi mo naman dapat tiisin ang sarili mong pamilya, di ba? Noong kumakain tayo noong nakaraan, hindi ganyan ang sinasabi ninyo. Nakatira ka lang naman sa pamilya ng asawa mo. Dapat alam mo kung saan ka lulugar. Kahit saan ka naman kumain, pagkain pa rin yan. Wala nang ang pera, mayabang pa. Sino ang makakatiis sa iyo? Huwag kang magmadali, may kasunod pa yan. Jiang Chen, bakit mo na-record ito? Nag-uusap lang ang magkapamilya. Kailangan pa ba ng ebidensya? Kagabi, noong pinilit niyo akong pirmahan ang kasunduan,
Itinuring niyo ba akong pamilya? Huwag mo na akong idamay pa, pwede ba? Jiang Chen, huwag mo nang patugtugin iyan. Alam mo namang masakit pakinggan, di ba? Nataranta lang talaga ako noong oras na iyon. Noong pinalayas niyo ako sa bahay, nataranta rin ako. Kahit na nakapagsalita kami ng masakit, may 200 milyon ka na ngayon. Hindi mo naman pwedeng hindi bigyan kahit isang duling si Lin Yuanting. Kayo ang nagdala ng kasunduang iyon. Sakto at nandito kayong lahat. Kung sino man ang gustong magtanggol sa pamilyang Lin, basahin niyo muna ang 2 kasunduang ito at pakinggan ang buong recording. Jiang Chen, napakasama ng loob mo. Hindi ako ang masama. Kagabi, dahil sa takot ninyo na mahati ko ang inyong ari-arian, hinarangan niyo na ang lahat ng daan ko. Ngayon, gusto niyo akong magmakaawa para bumawi sa inyo. Huli na ang lahat. Pagkatapos permahan ito, ang kita ng bawat isa ay sa kanya lang. Nakasulat ng malinaw dito. Ang kasunduang ito ang pinapirma niyo kay Jiang Chen. Bakit mo ako tinatanong? Hindi ba kayo naparito para tumulong? Lin Yuanting, magsalita ka naman. Wala akong alam sa mga ganyang bagay. Ang alam ko lang, asawa pa rin siya ni Lin Yuanting. Nanalo siya sa loto, kaya dapat may parte doon si Lin Yuanting. Aling Liu, hindi ganyan ang sinabi mo noong nakaraan. Dala lang iyon ng galit. Ang bahay, sasakyan at tindahan. Lahat ng iyon ay kay Lin Yuanting. Ang mga utang mo sa labas, bayaran mo mag-isa. Umasenso ka man sa hinaharap, o maging pulubi ka man sa daan. Huwag na huwag kang lalapit kay Lin Yuanting. Hindi ito sinabi ng dahil lang sa galit, kundi may kasunduan, recording at petsa ng paglagda, na nagpapakita ng isang malinaw at buong intensyon. Jiang Chen, ang tungkol sa bagay na ito. Narinig lang din namin ang panig ng mama mo. Ano pong ibig ninyong sabihin? Hindi sa ayaw naming tumulong, kundi nakasulat ng malinaw sa papel ang kasunduang ito. Kaya hindi rin kami pwedeng magsalita ng basta-basta. Kayo na lang ang mag-usap sa problema ng pamilya ninyo. Hindi magandang makialam kaming mga tagalabas. Nung pinag-uusapan kanina ang paghahati ng pera, hindi ninyo naman naisip na tagalabas kayo. Lin Yuanting, magsalita ka naman. Pera mo ito. Bakit para kang pipi dyan? Jiang Chen, hindi ko naman habol ang pera mo. Bakit sinabing humihingi? Asawa ka niya. Karapat-dapat lang sa iyo ang bahaging iyon. Mama! Bakit niyo naman sinasabi yan? Huwag niyo na po akong ilagay sa alanganin. Magaling! Ngayon, bawat isa sa inyo. Sinasabing inilalagay ko kayo sa alanganin. Para kanino ba ang ginagawa ko? Hindi ba't para rin naman sa pamilyang ito? Jiang Chen, huwag mong isiping porket may abogado ka, ay natatakot na ako sa'yo. Ang 3 taon ng kabataan ng Lin Yuanting namin. Ngayong nanalo ka sa loto, nag-iba ka na agad ng mukha. Kinain na ba ng aso ang konsensya mo? Nung huling beses, pinakain niyo ako kasabay ng aso. Ngayon naman isinisi niyo sa aso ang konsensya ko. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Sobrang ingat ko na nga. Kung hindi ang mga utang ng kumpanya mo, kaya kong isa-isahin ngayon din. Aling Liu, Yilin. Simula ngayong araw, anumang panggugulo sa mismong tirahan o pag-aligid, o pagpapakalat ng maling impormasyon, gagamitin namin bilang ebidensya. Tinatakot mo ba ako? Hindi ito pananakot, kundi isang paunawa. Akala niyo ba porket may pera kayo, astig na kayo? Walang kinalaman ang pera sa bagay na ito. Pero bawat salitang sasabihin ninyo ngayon, ay pwedeng maging ebidensya laban sa inyo. Ano na naman ba to? Boss Lin, nagdala ng truck ang mga supplier. Sa mismong harap ng kumpanya natin. Kapag hindi raw tayo nagbayad ngayon, hahakutin nila ang mga gamit pambayad utang. Sino ang nagpa-unlock sa kanilang pumunta rito? Pati na rin po ang sahod ng mga empleyado. Lahat sila ay naghihintay sa opisina. Anong nangyari? Naharangan ang pinto ng kumpanya natin. Jiang Chen, kahit hindi mo ibahagi ang napanalunan mo, dapat mo pa ring iligtas muna ang kumpanya ni Lin Hao. Nung huling beses, sinabi mo na nakalaan siya sa malalaking bagay. Kaya ano naman kung malugi ng kaunting pera? Sinabi mong may kita at lugi sa pamumuhunan. At kusa ko namang ibinigay sa kanya ang pera. Kaya ngayon ganoon din.
Kung lugi, tiisin niya mag-isa. Jiang Chen, gusto mo talaga akong makitang simot na simot. Hindi sa gusto kitang makitang simot na simot, kundi ang pera ko ay hindi ko na ipagagamit sa'yo. Boslin, nakaakyat na sila sa itaas. Sabi nila, hindi sila aalis hanggat hindi nakukuha ang pera. Sabihin mo sa kanilang maghintay sila. Jiang Chen, wag muna nating pag-usapan ang ibang bagay. Tulungan mo muna ang kumpanya ko na makatawid dito. Bakit ko naman gagawin yon? Dahil sa inyo ni Yuan Ting, na hindi pa opisyal na naghihiwalay. Attorney, Zeo, pakihatid ang mga bisita palabas. Tapos na. Katapusan na talaga natin. Ang kumpanya mo, bakit napakabilis bumagsak? Hindi ba noong araw, si Jiang Chen ang laging naghahanap ng paraan para sa puhunan? Ang utang sa beauty clinic ni Mama, bawat bili natin, hindi ba card niya ang ginagamit? Lumalabas na sa nakalipas na mga taon. Umaasa lang pala talaga tayo sa kanya. Tigilan mo nga iyang mga malas mong pinasasabi. Pumunta muna tayo sa kumpanya ni Lin Hao. Yi Wang, magtatapos na ang taon at malapit na ang bagong taon. Bakit naparito ka pa ng personal? Ang bayad sa paninda ng 3 buwan, 8.6 milyon kailangang mabayaran ngayong araw. Yi Wang, bigyan mo muna ako ng 2 araw na palugit. Dati noong humingi ka ng palugit, pinagbigyan kita dahil sa respeto kay President Jiang. Ngayon, binawi na ni President Jiang ang garantiya niya. Lin Hao, anong mukha pa ang maihaharap mo? Tagapag-supply ka lang naman. Magsalita ka ng may igang galang. Kapag lumago na ang kumpanya ni Xiao Hao, hindi mawawala ang parte mo sa kita. Aling Liu, ilang beses ko nang narinig yang linya mong iyan. Palagi namang ganyan ang anak mo. Sasabihing lalago na ang kumpanya. Pero sa huli, tuwing nangyayari to, hindi ba si President Jiang ang laging nagbabayad para sa inyo? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sa nakalipas na 3 taon, lahat ng tala ng kita at gastos nandito. Nagsasalita ba ako ng gawa-gawa lang? Noong 1 taon, yung natitirang 20 milyon. Si President Jiang ang nagbayad. Noong nakaraang taon, yung pambayad sa kagamitan. Si President Jiang ang pumirma bilang garantiya. Ngayong taon, yung pera para sa mga materyales. Gusto mo pa ring si President Jiang ang sumagot. Ngayon, ayaw na niyang pasang-pasa ang mga kapalpakan ninyo. Bakit ka ba nagmamadali? Boslin, paano naman ang sahod namin? Sabi mo bago magbagong taon may bonus. Pero hanggang ngayon, pati sahod wala pa rin. Nagkakaroon lang ng pansamantalang problema sa cash flow ang kumpanya. Pansamantala. Ang sinasabi mong pansamantala ay 3 taon na. Hindi ba sinabi mo na malapit nang kumita ang kumpanya? Manahimik kayo. Ano bang alam ninyo? Sa negosyo, talagang kailangan munang maglabas ng puhunan. Kung ganun, nasaan ang 80 milyon na ibinigay sa iyo ni Jiang Chen? Anong mapapala ninyo kung sa akin kayo maniningil? Si Jiang Chen ang nagbawi ng garantiya. Kung hindi niya binawi, hindi aabot sa ganito ang kumpanya natin ngayon. Lin Hao, huwag mong isisi sa iba ang sarili mong kapalpakan. Ikaw ang may utang. Ikaw ang pumirma sa kontrata. At ikaw ang tumanggap ng mga paninda. Pero noong una, si Jiang Chen, nangakong tutulungan si Xiao Hao. Ngayong bigla siyang umatras. Hindi ba't pampapahamak yan sa kapwa? Kusa siyang tumulong dahil sa pakikisama. Hindi niya obligasyong tulungan kayo. Hindi ninyo pwedeng tratuhin parang iligit ang tao, tapos magagalit kayo sa giit kapag hindi na naglabas ng pera. Jiang Chen, may nangyari ng masama sa kumpanya ni Lin Hao. Alam ko. Alam mo. Kung ganun, hindi mo ba siya pwedeng tulungan ulit kahit minsan man lang? Ilang beses ko na siyang tinulungan. Pero iba ang pagkakataong ito. Nakaharang na sa pinto ang mga supplier ngayon. Nagwawala na rin ang mga empleyado. E di hayaan mo siyang lumutas niyan mag-isa. Kagabi lang sinabi mong huwag kitang idamay, ngayon naman. Huwag mo ring hayaang idamay ako ng kapatid mo. Bago mag-5:00 ng hapon ngayong araw.
Kapag hindi pumasok ang 8.6 milyon sa account, susundin namin ang opisyal na proseso. Ititigil ang mga paninda at selyado ang mga kagamitan. Ginoong Lin, dapat man lang magbigay ka ng paliwanag. Bawi na ang garantiya. At itinigil muna ang pag-release ng credit line. Jiang Chen, napakawalang awa mo. Higit 8 milyong yuan lang naman yan. Pati ba naman katiting na halagang ito hindi mo mailabas? Anong ibig mong sabihin lang naman? Hindi ba't baon din sa utang sa upa ang aesthetic clinic mo, ma? At ang utang ni Papa, hindi pa rin ba nababayaran? Kanino ka nagtataas ng boses dyan? Kung hindi dahil sa ginawa ninyo kagabi, na pinilit si Jiang Chen na pumirma sa kasulatan, at pinalayas siya sa bahay. Maging ganito kaya siya kadeterminado ngayon. Ngayon sinisisi mo na ako. Hindi ba't sa kumpanya mo naman napunta ang pinakamalaking pera? Lin Yuanting, puntahan mo ulit si Jiang Chen. Makiusap ka sa kanya. Kakatawag ko lang sa kanya. Hindi na niya ako tutulungan. Hindi ko sinasabing makiusap ka para tulungan si Lin Hao. Kundi suyuin mo siyang bumalik dito. Ma, hindi na siya babalik. Naging sobrang walang awa natin sa kanya noong gabing iyon. Ate, hindi mo naman pwedeng panoorin na lang akong mamatay. Ek, kaninong panig ka ba talaga kakampi? Lumalabas na 80 milyong yuan ang lugi ng kumpanya mo. Bakit mo palaging itinatago sa akin yan? Ginawa ko lang yun para sa kabutihan ng pamilya natin. Nangako at nagpiyansa si Jiang Chen ng 20 milyong yuan para sa iyo. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Asawa mo naman siya. Hindi ba't natural lang na magpiyansa siya para sa akin? Ito ang mga gamit na naiwan mo kagabi. Salamat! Jiang Chen, pumunta ako rito ngayon hindi para humingi ng pera. Kung ganun, anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang sabihin sa iyo. Patawad. Hindi ko sana sinabi kagabi na. Pabigat ka lang sa akin. Nang umalis ka, saka ko lang nalaman. Sa nakalipas na 3 taon, napakaraming problema sa bahay. Ang ikaw pala ang nagtataguyod at gumagawa ng paraan. Dati ba hindi mo alam? Nalulugi ang kumpanya ni Lin Hao, hindi mo alam. Ginamit ng nanay mo ang credit card ko. Hindi mo alam. Ang utang ng tatay mo, ako ang nagbayad para sa kanya. Lahat ng yan, hindi mo talaga alam. Ako, akala ko bukal sa loob mo iyon. Bukal man sa loob ko. Hindi ibig sabihin yan ay tanga ako. Jiang Chen, pwede pa ba tayong magsimula ulit? Kung hindi ako nanalo sa loto, pupunta ka ba rito ngayon? Umuwi ka na. Hindi sa ganun. Gusto ko lang. Kailangan ko lang ng kaunting oras para malinawan ang lahat. Kagabi, pinalayas niyo ako sa bahay ninyo. Nagsisisi na ako. Nagsisisi. Problema mo na iyon. Hindi mo ba ako pwedeng bigyan man lang ng isa pang pagkakataon? Noong hapunan ng bagong taon, binigyan niyo ba ako ng pagkakataong makasama kayong kumain? Jiang, dumating na si Achoy. Zeo. Jiang Chen, hindi ko talaga habol ang pera mo. Kung ganun, sundin na lang natin ang kasunduan. Hindi mo na rin kailangang ibalik ito sa akin. Ayoko nang magluto. Ano ang sinabi ni Jiang Chen? Kailan niya ibibigay ang pera? Sinabi niya, sundin na lang daw ang kasunduan. Ate, ang tagal mong nawala. Yan lang ba ang naiuwi mong balita? Hindi na niya tayo tutulungan. Anong tulong ang sinasabi mo? Asawa mo siya. Nanalo siya ng 200 milyon. Bakit hindi ka niya tutustusan? Bukas, puntahan mo siyang muli. Umiyak ka sa harap niya. Sabihin mong hindi mo kayang mawalay sa kanya. Sabihin mong hindi ka mabubuhay nang wala siya. Mama, wag na natin siyang linlangin pa. Asawa ka niya. Ang paglalambing lang ba sa kanya ay pagpapanggap na agad?
Ek, bukas, harangan na ng mga tao ang pinto ng kumpanya ko. Bakit iniisip mo pa rin ang hiya mo ngayon? Ang kailangan niyo ba talaga ay si Jiang Chen? O ang 200 milyong iyon? May pagkakaiba ba iyon? Ang pera niya. Dapat sa iyo rin ang kalahati niyan. Tara, puntahan natin ang mansyon niya. Huwag na kayong pumunta pa. Hindi niya kayo haharapin. Hindi haharapin. Mag-asawa pa rin kayo. Maglalakas loob ba siyang hindi magpakita? Ngayong gabi, kailangang malinaw ang lahat. Magbigay siya ng pera. O ibalik si Yuanting sa kanya. Nung gabing iyon, tayo ang nagpalaya sa kanya. Kung ganun, suyuin mo siyang bumalik. Bukas, pupuntahan natin siyang muli. Nakikita niyo naman ang lahat, di ba? Dito nakatira si Jiang Chen, may pera siya. Ayaw niya akong tulungan. Kaya hindi niyo makuha ang pera ninyo. Jiang Chen, lumabas ka riyan. Huwag kang magtago riyan na parang walang nangyayari. Yilin, ang kumpanya mo ang may utang sa amin. Dati, siya ang sumasalo ng lahat. Ngayong nanalo siya ng 200 milyon. Bakit basta-basta na lang siyang lalayo? Yi Wang, noong pumirma kayo ng kontrata, sino ang kabilang panig? Ang kumpanya ni Lin Hao. Sino ang nagpirma sa pagtanggap ng supply? Si Ji. Lin ang nagpirma. Ang sahod din namin ay ipinangako ni Ji. Lin. Kaya kung sino ang dapat ninyong singilin. Napakalinaw na. Lin, huwag mo kaming gawing pampalit-ulo. Kuya Wang, kung hindi binawi ni Jiang Chen ang garantiya niya, hindi magkakaganito ang kumpanya. 3 taon nang nalulugi ang kumpanya. Dahil lang ba sa pagbawi niya ng garantiya kaya ito nalugi? Yilin, nagtatrabaho kami para sa iyo. Hindi para magtrabaho kay Li. Jiang, hindi mo kayang bayaran ang sahod nila. Kaya huwag mo itong isisi sa iba. Jiang Chen, panonoorin mo na lang ba kami ng ganyan? Tinawag ka pa rin Kuya ni Xiao Hao sa loob ng 3 taon. Noong pinalayas niya ako, umalis ako. Itinuring ba niya akong kuya? Mama, huwag na kayong magsalita. Manahimik ka nga. Bukas ng umaga, pupunta ako sa kumpanya mo para audit ang mga kagamitan at libro. Kung may hindi malinaw, walang makakatakas dito. Kailangan mo ring magbigay ng malinaw na sagot tungkol sa sahod namin. Umuwi muna kayong lahat. Gagawa ako ng paraan. Huwag na kayong umasa kay Jiang Chen. Nagsalita na siya ng malinaw. Tama. Kagabi lang, sinabi ninyo, na yumaman man ako o maging pulubi. Wala na kayong pakialam sa akin. Ngayon, sinusunod ko lang ang gusto ninyo. Sino ang nagsabi sa inyong harangan ang pinto ng shop ko? Aling Liu, ang 3 buwang upa. Kailangang mabayaran ng buo ngayon. Bagong taon na. Sa tingin mo ba ay kukulangin ako sa maliit na perang ito? Dati ay hindi. Dahil si Jiang ang nagbabayad para sa iyo. Ngayong hindi na siya nagbabayad, hindi natin masisiguro. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Hindi kukulangin sa pera ang manugang ko. Kung ganoon, sabihan mo siyang pumunta rito at magbayad. Oras na para sa sahod namin. Pati ba naman ikaw, gigipitin ako? Kahit gipitin kita, kailangan ko ring mabuhay. Kung ganoon, sabihan mo siyang pumunta rito at magbayad. Aling Liu, oras na rin para ibigay ang sahod namin. Pati ba naman ikaw, gigipitin ako? Hindi kita ginigipit. Kailangan ko lang ding mabuhay. Aling Liu, umabot na sa ganito ang sitwasyon. May natitira pa akong 20,000 sa card ko. Ibalik mo na lang ang pera ko. Sinong nagsabing magsasara na ang shop ko? Pinagkakaisahan niyo ba akong isumpa? Kung walang darating na pera ngayong gabi, papalitan ko ang kandado bukas ng umaga. Dati, araw-araw mong ipinagmamalaki na mayaman ang pamilya mo. Iyon pala ay galing lahat sa manugang mo. Hindi ito kasing halaga ng presyong sinabi mo noong una. Tingnan mong mabuti. Binili ko ito sa mataas na presyo. Yilin, overdue na ang utang mo. Dati ay si Jiang ang nagbabayad para sa iyo. Pero ngayon ay wala nang magbabayad nito. Ang mga kagamitan ng kumpanya ay i-audit na bukas. Ang shop ko ay papalitan na rin ng kandado. Bakit mo ako sinisigawan? Manahimik kayong lahat. Papa, ang mga koleksyon mong iyan, hindi ba't naghihintay na lang din na hatulan? Hindi na maibebenta ang mga iyan ngayon. Kaya, hindi si Jiang Chen ang nag-aksaya ng pera. Ano ang ibig mong sabihin? Tayo ang nag-ubos ng 200 milyon niya. Ano pang silbi ng pagsasabi niyan ngayon? Hindi mo ba ginastos iyon? Kaya nga nagkamali rin ako. Hindi pa rin ako naniniwala. Hahanapin ko siyang muli.
Mama, huwag ka nang umalis. Umalis ka nga riyan. Mama, kung gagawa ka pa ng gulo, tayo lang din ang mapapahiya. Nasa kanya na ang pera ngayon. Kailangan pa rin natin siyang hanapin bukas para singilin. Hindi na siya babalik. Kahit hindi siya bumalik, kailangan natin siyang piliting maglabas ng pera. Bukas, may inventaryo na ang mga kagamitan. Tapos na ang kumpanya natin. Hindi ko na rin kayang patagalin pa ang sa akin. Huwag na kayong mag-away. Sa huli, kailangan pa rin nating hanapin si Jiang Chen. Huwag niyo na siyang hanapin. Kung ayaw mong pumunta, ako ang pupunta. Kung hindi mo maibibigay ang 50 milyon, pwede na ang 30 milyon. Kung hindi talaga pwede, magbigay ka muna ng 10 milyon para isalba kami. Hindi ba't sinabi mong hahatiin natin ito? Pamilya naman tayo. Sino ba naman ang nagbibilangan ng ganyan? Dati naman, napakalinaw mong magbilang, Jiang Chen, kapag nalugi talaga ang kumpanya ko, wala ka na ring mukhang maihaharap. Kung malugi man ang kumpanya mo o hindi, ano naman ang pakialam ko roon? Bayaw kita. Maraming beses mo na akong tinulungan noon. Hindi mo ba ako pwedeng tulungan kahit isang beses na lang? Dahil noong una, akala ko itinuturing niyo akong pamilya. Pero ipinamukha ninyo sa akin na hindi. Jiang Chen, hindi ko na kailangan ng pera. Lin Yuanting, alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Pwede ba tayong magsimula muli? Kung hindi ako nanalo sa loto, sasabihin mo ba iyan ngayon? Tingnan mo, kahit ikaw ay hindi makasagot. Jiang Chen, ganyan ka ba talaga kawalang puso? Ang 10 milyon para sa iyo ay barya lang naman. Noong gabing iyon, ang 200 bilyon ang buong ari-arian ko. Pero hindi niyo man lang ako iniwanan kahit kaunting pagkain. Hindi ka ba natatakot na magsisi sa huli? Ang pinagsisisihan ko lang ay ang hinayaan ko kayong ubusin ang 200 milyon ko. Tapos ngayon ay pupunta pa kayo rito para manggulo. Ipapatala ko kayo sa pamunuan. Akala mo ba tapos na ito? Kung tapos na o hindi, ang mga utang ninyo ang magpapasya. Mga kasama, hindi kayo pwedeng pumasok ng walang pahintulot ng may-ari. Biyanan niya ako. Hindi pa lubos na naaayos ng anak ko. Ang usapin sa kanya, ano naman kung makitira ako rito ng 2 araw? Mama, huwag kang maging ganyan. Manahimik ka nga. Nakatira siya sa mansyon. Habang tayo sa labas ay hinahabol ng mga nagpapautang. Ano na namang palabas ito? Jiang Chen, hindi pumunta rito si Mama para manghingi ng pera. Magulo ang sitwasyon sa bahay ngayon. At nahihirapan din si Lin Yuanting. Makitira muna kami rito sa iyo para makahinga ng maluwag. Noong gabing iyon, hindi ba't sinabi mo, wala kayong pakialam kung saan man ako mapadpad? Nasabi ko lang iyon dahil sa galit. Nakatira ka mag-isa sa napakalaking bahay na ito. Bakante naman ang ibang parte. Noong gabing pinalayas ninyo ako, may bakanting silid din naman sa bahay ninyo. Jiang Chen, hindi iyon ang ibig sabihin ni Mama. Kung ganoon, bakit ka naparito? Naparito ako para pakiusapan silang huwag nang gumawa ng gulo. Lin Yuanting, kanino ka ba talaga kakampi? Anak. Jiang Chen, talaga bang pipilitin mo kaming isuko ang lahat? Kayo mismo ang humarang sa sarili ninyong daan. Talaga bang hindi mo kami papapasukin? Walang urungan. Kayo, umalis na po kayo sa tapat ng pinto. Sa susunod, huwag ninyong ituring ang sarili ninyo na kapamilya at basta na lang kumuha ng susi. Ang susing iyon. Kinuha na ninyo noong araw na iyon. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na palitan ang susi? Nasa loob pa rin ang mga gamit ko. Aling Liu, hindi pa dumating ang pera. Tapos na ang kontrata. Malinaw ko nang sinabi kagabi. Dadalhin agad ng manugang ko ang pera rito. Mama, hindi niya iyon dadalhin dito. Aling Liu, hindi pa naman ubos ang pera sa card ko. Aling Liu, paano naman ang sahod ko? Pinagkakaisahan ba ninyo akong lahat? Dati sabi mo napakaswerte mo. Dahil may mabait kang manugang. Ngayon, hindi na siya mabait sa iyo. Ginoong Lin, hindi mataas ang halaga ng mga gamit na ito. Hindi maaari. Malaking halaga ang ginastos ko riyan noon. Papa, hindi talaga mataas ang halaga niyan. Ang malalaking halagang ginastos mo. Hindi ba't si Jiang Chen din ang nagbayad para sa iyo? May mukha ka pa talagang magsalita sa akin. Ang kumpanya mo ay nakakuha ng 80 milyon sa kanya.
wala na ang tindahan. Mawawala na rin ang kumpanya. Hindi ko na rin kayang isalba ang sa akin. Noong nandito pa si Jiang Chen, walang sinuman sa inyo ang nagpahalaga sa kanya. Sinasabi mo ba ang mga ito ngayon para galitin ako ng husto? Ang ibig kong sabihin, karapat-dapat lang iyan sa inyo. Kasalanan mo ang lahat. Noong gabing iyon, pinilit mo si Jiang Chen na pumirma, at pinalayas mo pa siya. Ngayon ako naman ang sinisisi mo. Sino ba ang pinakamagastos? Ang kumpanya mong walang kwenta ang gumastos ng 80 milyon. Anyway, ano namang mapapala natin sa pag-aaway? Papa, huwag ka nang magkunwari. Ang utang mo para sa mga koleksyon mo. Hindi ba't si Jiang Chen din ang nagbayad? Tama na. Ano pa ba ang gusto mong sabihin? Hindi naging malupit si Jiang Chen nang walang dahilan. Tayo ang nagtulak sa kanya sa sitwasyong ito. Ngayon ay naawa ka na sa kanya. Sana ginawa mo iyan ng mas maaga. Hindi pa rin ako naniniwala. Hahanapin ko siyang muli. Mama, huwag ka nang pumunta. Umalis ka nga riyan. Kung gagawa pa kayo ng gulo, tayo lang din ang mapapahiya. May halaga ba ang mukha? Ang pagkawala ng kumpanya ang tunay na kawalan. Sa iyo ang kumpanya, hindi kay Jiang Chen. Kung ganoon, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Kung sino ang may utang, siya ang dapat magbayad. Ang gaan namang pakinggan yan. Hindi naman ganyan si Jiang Chen noon. Jiang Chen, hindi ako pumunta rito ngayon para humingi ng pera. Kaya ano't na parito ka? Gusto lang kitang kausapin. Patawad. Noong gabing iyon, hindi sana ako nanahimik. Hindi sana kita hinayaang mag-isa roon. Hindi ka lang basta nanahimik. Kundi sila ang pinili mo. Noong oras na iyon, akala ko, pagbibigyan mo pa rin ako gaya ng dati. Mula nung gabing pinalayas ninyo ako sa bahay. Tapos na rin tayo. Sa hinaharap, maaari pa kaya tayong mag-usap bilang magkaibigan. Hindi na kailangan. Hindi galit ang nararamdaman ko sa iyo. Ayaw ko lang talagang magkaroon pa ng anumang ugnayan sa inyo. Kung wala ang 200 milyong ito, papatawarin mo ba ako? Kung wala ang 200 milyong ito, matagal na akong natutulog sa kalsada. Umuwi ka na. Mabuhay ka ng maayos sa sarili mong buhay. Nawasak ko na ang pinakamagagandang araw ng buhay ko. Ano pa bang kailangan nyo? Kuya Jiang Chen, bigyan mo naman si Xiao Hao ng pagkakataong mabuhay. Kahit 1 milyon lang. Sisiguraduhin kong babayaran ko rin sa hinaharap. Noong nanghihiram ka ng pera sa akin dati, sinabi mo rin na siguradong babayaran mo. Kung ganun, alang-alang na lang kayo anting. Tulungan mo si Xiao Hao kahit ngayong beses lang. Hindi na ako magtatapon pa ng pera sa walang katapusang hukay na ito para sa kahit kanino. Gusto mo talaga kaming makitang walang-wala. Hindi sa gusto ko kayong makitang walang-wala. Gusto ko lang matuto kayong tumayo sa sarili ninyong mga paa. Huwag na kayong humingi pa ng pera sa kanya. Yuan Ting. Jiang Chen, patawarin mo ako. Mula ngayon, pipigilan ko na sila. At kasama rin nila. Babayaran namin ang lahat ng utang. Ang mga salitang iyan, matagal mo nang dapat sinabi. Alam ko, gagamitin ko ang aking mga gawa para patunayan ito sa hinaharap. Ito ang listahan ng utang at plano sa hulugan. Siguraduhin magbayad sa tamang oras. Bigyan kayo ng batas ng pagkakataong magsimulang muli. Kuya, hindi na ako humihingi ng patawad sa iyo. Babayaran ko muna ang dapat kong bayaran. Iisa-isahin ko ang bawat utang. Noong bisperas ng bagong taon, nakatayo ako sa tabi ng lamesa habang hawak ang pagkain. Hindi ako pinaupo ng nanay mo. Pinagtawanan ako ng kapatid mo. At sinabi ng tatay mo na tanggapin ko na lang ang kapalaran ko. Ang mga sakit na iyon ay hindi basta maglalaho. Nang dahil lang sa isang hingi ng tawad, ang nalugi ninyong negosyo ay pwede pang simulan uli. Pero bago yan, mabuhay muna kayo ng may dangal. At panindigan ang dapat ninyong panindigan. Kayo ang pumili ng sarili ninyong daan. Kaya kung paano kayo magpapatuloy sa hinaharap, nakasalalay na rin yan sa sarili ninyo. Ma, uwi na tayo. Simula ngayon, kailangan na tayong umasa sa sarili natin. May tataguyod ka ng pera sa pansamantala, pero hindi ka nito maililigtas habang buhay. Sana ay maunawaan nila na ang tunay na nagpapatatag sa isang pamilya, kailanman ay hindi ang perang pinalilim sa iba, kundi ang pag-amin at pagtatama sa sariling pagkakamali, at ang lakas ng loob na lumaban at magsumikap ng matatag.